people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. Ay nako, dito isang maulan ng Monday dahil ayun nga yung school namin kagabi. Nako, umapaw yung tubig doon sa may ilog, doon sa may likod. Ayun, pati yung school namin hanggang tuhod ang tubig. Kaya ang mga bata kanina walang pasok. Pero yung mga teacher, ayun, pumasok kami at nagpala kami ng buhangin sa sako. Kaya nakakaloka. Diyos ko, Lord, sa katuloy ng likod ko. Anyway, sabi ko nga kanina, dapat hindi na lang ako papasok kasi nga puyat ako galing sa Mr. Cosmopolitan. Kasi anong oras na rin ako nakauwi? 1 a.m. So sabi ko, ay naku, gusto ko talagang magpahinga. Kaya lang, pinagalitan ako nino, sabi ganun, rapa-rapa ka doon, tapos yung trabaho mo, hindi mo papasukan. Kaya gumising ako kanina ng maagang-maaga, tapos yun, pumasok ako para walang masabi, di ba? Pero bukas, wala daw, pasok uli yung mga estudyante, kaya, ay nako, sorry. I'm sick. Ganon! Ang drama ng Mama Sam ninyo. Hindi, nagpaalam na ako kanina doon. Sabi ko, ay naku, hindi talaga ako pupunta bukas. So, diba? Para para kapagod kasi ang sakit sa likod. Ganon! So, reklamador lang. Anyway, gusto ko magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog at saka sa mga bago nating subscribers. At hindi lang yan, syempre, sa mga laging subaybay dito, yung mga makasolid, Diyos ko, kay Carlo Magat at saka kay Jervin Legaspi, thank you so much. Ayun. At hindi lang yan. Siyempre kay Christine Ann Perez na din. Sama na rin natin sila Yaya Muhammad, Barbet Elizalde, si Rosel 2016, ayan, si Ricardo Cunyasala, ayan, maraming salamat sa walang sawang pagtutok at saka sa inyong lahat na. Kaya naman ngayong araw na to, my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, ito muna si CJ Opiasa. Umabol pa, papuntang Japan, di ba? Kasi parang may trip pa siya sa Japan. So, ito na siguro yung huling bansang pupuntahan niya bilang Miss Grand International. Ang taray, no? So, mag-start na sila ng pageants at this end of the month, tapos may eksena pa. Pero hindi ko alam kung ito na yung huli, ha? Pero, ang bongga, Diyos ko, may Japan mula sa September 8 to 12. Di ba? Saya-saya lang. Grabe, ang daming naikot ni CJ sa loob lang ng ilang buwan. Tapos, hindi ko alam kung masusundan pa next week kasi pwede pa, kaya pa, kaya push pa yan CJ. So, I'm so happy kay CJ. Sobrang tagumpay na tagumpay. So, umulan talaga ng blessing kay CJ after niyang maging isang reyna ng Miss Grand International. And then, of course, looking forward tayo kung ano ang mga susunod pang eksena at ano ang magiging ganap ni CJ parang bilang reyna ng Miss Grand International. Ay, nako, I'm so excited dyan. Kaya, good luck, CJ. So, yan. Ito ang mas nakakaloka. Si Osmel, aminado noon na natakot siya at kinabahan siya para kay Miss Venezuela dahil nakitaan niya nga ng potensyal na madaling matuto noon si Miriam Kiambao habang tinitrain niya. In fairness naman kay Miriam Kiambao, yung time na rumampa to doon sa Miss Universe, ay ang plakado, ang linis ng galawan, ang bongga, ang winner, kaya nga naging first runner-up siya. Pero sabi ko nga, nanghihinayang lang ako kay Miriam kasi hindi niya na-share yung galing niya
noon sa pagiging kontesera, di ba? Hindi niya naisalin kasi yung kanyang natutunan doon kay Osmel, sana tinring niya sa iba. Para, alam mo yon na mas lumawak pa yung galing natin pagdating sa kung paano mag-aayos, kung paano i-prepare ng sarili. Kasi kung tutuusin, pwede talaga siyang maging trainer as yung mentor sa mga lumalaban nga ng mga Miss Universe, mga tipong ganon. Para, alam mo yon mas bongga yung laban ng Pilipinas. Doon lang ako nalungkot sa part na yon. Kasi after niyang manalo ng first runner-up sa Miss Universe, di ba? Yung karera niya biglang boom, bumulusok. Tapos biglang pagdating naman sa mga ilang buwan or ilang taon, bigla na siyang nag-asawa. Tapos nabalitaan, bigla ng divorce. Ganon. Tapos biglang bumalik sa Pilipinas, nag-artista. Tapos gano'n na naman, nag-asawa na uli hanggang sa naging pastora na siya, charot. So, yun. Pero nakakapanghinayang kasi yung talento na kung paano niya inadapt yung tinuro sa kanya ni Osmel. Sana na isalin lang sa ibang candidates. Ganon. Ay nako, bongga yan, si Miriam Kembao. Isa yan sa mga favorite ko talaga. At ito na nga, Miss International Queen 2025, nagsimula na ang bakbakan. So kanina nga, naganap na ang sashing ceremony ng Miss International Queen. At talaga naman, Southeast Asia na candidates, hindi nagpapakabog. Diyos ko, andyan si Laos. Nako, sobrang ganda. At hindi mo maawat ang kagandahan niya. Nako, mukhang isa siya sa mga tinitignan natin na palaban na kandidata dito sa Miss International Queen. At hindi lang yan. Andyan din, syempre, palaban din si Vietnam. Nako, ganda din ni Vietnam. Ang slim, nako, parang feeling ko, isa din to sa mga talagang aabangan natin ang eksena niya. Pero syempre, mas aabangan natin ang pasabog at eksena at ganap ni Ana Lorenzo Diaz. Yes, na talagang masasabi ko, in fairness din sa kanya, ang ganda-ganda niya. Pero, ayun lang, medyo parang watch out tayo dito kasi ang daming magagandang kandidata. Kumbaga parang hindi lang si Ana Patricia, kumbaga may iba. Ang titignan natin dito kung paano makikipagpukpukan o makikipagsabayan sa ibang kandidata ang beauty na meron ito si Ana Patricia at ano nga ba ang hinanda ni Ana Patricia para sa competition na to. So tingin ba natin na siya talaga ang makakapag-uwi ng titulong Miss International Queen ngayong taon na to. So, yan ang kaabang-abang, di ba? Nako, lahat tayo excited for her. Sabi ko nga, ay, in fairness naman, lumalaban naman si Ana Patricia. Pero, tingnan natin kung ano yung ipapakita niya kasi kabugera din yung ibang kandidata. So, merong 22 candidates ba? Oo, ang Miss International Queen. At lahat sila magaganda, lahat sila Diyosa. Ganon! Kaya nakaka-excite. So, kagabi, ito nga, naganap ang Mr. Cosmopolitan. Yes, na talaga naman grabe. Marami ang nagulat, marami ang naloka, marami ang ano ba? Anong nangyari? Ganon. So, sabing ganon, nagkaroon daw ng dayaan. Okay. So, simulan natin, Nigeria, Philippines. Sila ang dalawa, ang kandidato na talagang inaabangan natin. At kahit din ako, sa person talaga, parang sabi ko, performance ni Nigeria, very good. Binigay niya talaga yung best niya. Pero nagulat ako kasi sa tingin ko tansya ko, analysis ko, na itong si Nigeria ay aabot dito sa top 5 ng competition. Yes, kasi naman pag napanood mo naman talaga yung performance niya, talagang mapapawaw ka at kung paano to i-present yung sarili niya sa media. Talagang lahat ng media doon ang sinasabi, si Nigeria, isa to sa mga nakikita nating malakas over South Africa. Kasi si South Africa, sa totoo lang, tahimik lang to. At parang hindi ko nakikitaan na makakarating ng top 5. Pero, kung patatanungin mo kung mamasang tingin mo, papasok ba siya sa top 10? Actually, silang dalawa ni Nigeria,
pwede silang mag-penetrate sa top 10 talaga. Pero isa lang ang pinili, di ba? Isa lang sa kanila ang pinili sa top 5, pero silang dalawa naman ay nag-penetrate sa top 10. At yun nga. Pero nagulat kasi ako, ang tingin ko si Nigeria ay mas makakarating sa top 5 over South Africa. So, doon pa lang, sabi ko, kakaloka. Tumbling naman ako dyan. O, di ba? Pero, ayun nga, after ng pageant, parang hindi matanggap ni Nigeria na hindi siya nakarating sa top 5 talaga. Sobrang expected niya na makakarating. Kasi ginawa niya yung best niya. Kaya lang, ayun nga, parang feeling ko mas favorite nila si South Africa. Kasi naman, si South Africa naman kasi, Diyos ko, nakakaloka sa laki. Charot! Diyos ko, Lord. Eto pa. Sabing ganon, pasok si Philippines sa top 5 at naligwak si Nigeria kahit best in swimwear and formal wear. Nakuha ni Taiwan ang spot niya. Actually, doon sa part ng botohan, kasi money, kumbaga parang magbabayad. Talagang parang feeling ko, nilaban yan ni Taiwan. So, doon sa nakapasok si Taiwan sa top 5, ng kumbaga parang hindi naman questionable yon. Kasi kahit sabihin pa natin na ligwak siya sa top 5, pero kasi strategy game at mechanic ng games, kaya pumasok siya sa top 5. So kumbaga parang ito yung strategy game ko, laruin natin yung laban. So may mechanic o ganito, botohan. So pumusta tayo dyan ng mas malaki at pumasok tayo dyan sa top 5. Yun ang nangyari dito sa competition na to. Kaya lang kasi parang ang nakakaloka, ayun nga, tama. So nawala yung spot ni Nigeria dahil pumasok nga si Taiwan. Dahil sa botohan. Pero from the beginning pa lang naman, sinabi naman ng organization, 4+1. So ngayon, ako, para sa akin, hindi si Taiwan ang sagabal kay Nigeria. Kundi, ang sagabal kay Nigeria ay si South Africa. Kasi si South Africa, silang dalawa yung kumbaga parang pwede namang malaglag talaga si South Africa. Pero mas piniling ipasok si South Africa over Nigeria dahil alam nilang makuda to at pwede talaga silang ma-question ng todo-todo. Ganon. Pero good naman to sa atin. Kasi kung pinasok nila si South Africa, baka hindi tayo ang nag-first runner-up. Baka ang nag-first runner-up ay si Nigeria and then si Taiwan ang pinanalo. Kasi from the beginning pa lang sa organization, parang feeling ko nakikitaan na nila talaga na ipapanalo nila si Taiwan. So, ito ang sumunod na chika. Anong nangyari? Bakit si Taiwan ang nanalo over Kenneth? So, pagdating sa performance, nag-perform si Philippines. Pag tinignan mo talaga yung performance ni Kenneth, masasabi mo talaga, kaya ni Kenneth makarating ng top 5 kasi maganda ang performance niya. Pero kung tatanungin mo ko, mananalo ba si Kenneth? Hindi ko yan masasagot kasi para sa akin, yes, yung ipinakita niyang performance is go for win. Kaya lang, hindi ko alam yung organization. Kung gusto ba nila na ipanalo si Kenneth. Kaya nga sinabi ko kay Kenneth nung prelim, Kenneth, kung ano man ang mangyari sa iyo dito sa competition na to, kung halimbawa nag-first runner-up ka, okay lang yan. Kasi ginawa mo na yung best mo talaga. Kumbaga sinagad na ni Kenneth yung sarili niya eh. Binigay niya yung best niya. Pero kung hindi siya talaga yung napipisil, wala tayong magagawa doon. So, nagkalutuan ba ang laban? Feeling ko naman hindi. Kasi, pag nakita mo naman si Taiwan, sa totoo lang, in person, gwapo talaga siya. Mas gwapo siya kaysa kay Kenneth. Kaya lang si Kenneth kasi charming at malakas yung apel at malakas yung suporta. So, yon ganun talaga. Kahit ako yung nakita ko si Taiwan. Pag nakita mo si Taiwan in person, talaga sasabihin mo sa kanya, ang gwapo ni Taiwan. And then, nagbigay din naman ng performance level talaga si Taiwan sa kompetisyon. At maaaring lumalamang si Taiwan na hindi natin namamalayan over Kenneth. Ganon. Kasi pag binagbasihan mo yung nila, swimwear. So, si Kenneth, okay, maganda ang performance. Talagang performance level.
Maganda din yung performance ni Taiwan. Tapos, maganda ang katawan ni Taiwan over Kenneth. And then, yung charm, saka yung kagwapuhan, talagang may gwapo talaga na makikita ka kay Taiwan. And then, si Kenneth naman, ganun din. Kumbaga, fair eh. Kaya lang, syempre, kung ganda nga ng katawan ng pag-uusapan, mas marami talagang nagsasabi maganda ang katawan ni Taiwan over Kenneth. So, yan. And then, yung pagdating sa top 5, Q&A, wala namang in-announce ang organization na back to 0 ang score. So, wala tayo doon. Hindi natin alam, maaaring si Kenneth lumamang sa Q&A. Ilan percent ba ang Q&A? Maaaring 10% lang. So, yon. Pero, hindi natin alam pagdating sa appearance, body, beauty, baka 30% yan. So, baka doon lumamang naman si Taiwan. And then, overall, kumbaga, pag in-overall siya, so, ang mangyayari, lamang pa rin si Taiwan over Philippines. Kung mataas yung score na nabigay nila sa swimwear at saka sa casual wear, yung formal wear. So, parang ganun yung mangyayari doon. Kaya, ang ending, siguro, tinotal suma nila yon ng total na from the beginning hanggang sa Q&A. So, lumamang si Taiwan. Kaya, maaaring hindi ganun kabongga yung sagot ni Taiwan para sa atin, pero lamang siya sa ibang aspeto at siya ang lumamang sa score at kaya siya ang nanalo. Ganon! So, naiintindihan ko naman. So, walang dayaan na naganap. Yung iba sinasabi, nako kasi binili kasi yung nako ganito. Walang ganon. Kumbaga parang mag-be happy for him kasi pangarap niya rin to. Kaya nga siya naiyak, di ba? Kasi gusto niya rin manalo. At siya yung nanalo. So dapat maging sports tayo doon. Hanggang ganon lang talaga yung narating natin. It's not for Kenneth. Pero kung tatanungin mo ko, nag-perform ba si Kenneth? Yes na yes, nag-perform siya ng bonggang-bongga. At ginawa niya talaga yung makakaya niya sa competition na to. At in fairness naman kay Kenneth, job well done and great talaga. Ganon. Kaya lang, may decision kasi ang organization. At wala tayong magagawa doon. Kasi ayun yung gusto nila. May mga rason kung bakit yun ang pinanalo nila. Kasi siguro yung sponsors, baka gusto ganito, gusto ganyan. May mga requirements sila na gusto nila ma-hit yung ganong requirements para makakuha sila ng more sponsor. Kasi guys, nagsisimula pa lang ang Cosmopolitan at kailangan talaga nila sumunod sa mga makakatulong sa kanila. Ganon. Pero, job well done Philippines. Nanginayang ako, yes, nandoon, nakakapanghinayang, pero wala tayong magagawa doon. Ginawa naman ni Kenneth yung best niya at hanggang doon lang yon. And, para sa akin, magaling si Kenneth at para sa akin, siya ang winner ko. Kaya lang, syempre, si Taiwan ang in-announce nila. Ayun yung sinasabi na, doon ko na-realize din, no, nakaupo kasi ako, sabi ko, Philippines na yan, hanggat walang announcement, hindi ka pwedeng mag-declare. Ganon. So, yun. So, ganon talaga. It's a contest. Diba? So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa ating mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.